yung ating mga Bible, Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Okay, the Bible says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." Tayo po'y manalangin. Our gracious and loving God, thank you so much, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nag-gather po para sa ganun kami po ay mag-aral ng iyong salita. Lord, pinapanalangin ko po, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin. Bigyan mo po kayo, Panginoon, ng bukas na isip at puso para sa ganun, Panginoon, ay aming pong maintindihan ang iyong dakilang salita. Lord, pinapanalangin ko po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Bigyan mo po kayo, Panginoon, ng katalinuhan at pag-unawa po sa iyong dakilang salita. Lord, ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, pinapanalangin ko po, tulungan niyo po ako. Wala po akong magagawa kung wala po kayo, Panginoon. At ang iyong salita, Panginoon, na may ipapahayag ngayong hapon ay maging kalakasan po at pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, napakaganda po ang ating pong text. Okay, so ako po ay nagpapasalamat sa church po na ito dahil talagang advance po yung pagbibigay nila ng tema ko po. So, matagal ko pong pinag-aralan, tinignan itong run the race with perseverance. Okay? Run the race with perseverance. Meron po silang binigay sa akin na stick, pero medyo nahihirapan po akong isabay. Siguro yung pindutin na lang siguro pag nag-slide na lang mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, ang ating pong pag-aralan, run the race with perseverance. So, ito po ay inalintulad po tayo o inhambing sa isang tumatakbo. Itong takbuhin na ito mga kapatid, hindi po ito sprint o yung tinatawag natin maikling karera, kundi ito po ay isang marathon. Ito po ay mahabang pagtakbo. Ito po ay mahabang paglalakbay. So bilang isang anak ng Diyos mga kapatid, dapat po makita natin na ang isang runner po, okay, or isang mananak po mga kapatid, dapat po malaman po natin na tayo po ay tinawag ng Diyos. Okay, ulitin ko po. Dapat po malinaw po sa atin, okay, bilang runner mga kapatid, na tayo po ay tinawag ng Diyos para magpatuloy. So yun po yung gusto ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, huwag tayong susuko mga kapatid. It's because ang ating pagtakbo mga kapatid, makikita natin dito in verse number 1, mga kapatid, ang sabi niya, meron pong mga witnesses. Okay? Itong mga witnesses na ito, mga kapatid, ay sila po yung mga manunood. Kumbaga, nasa isang arena po tayo. Kumbaga, nasa isang stadium po tayo. Na tayo po ay isang runner. Tayo po yung tumatakbo. At ang kagandahan, mga kapatid, pag tumatakbo tayo, meron pong mga witnesses. Ito po yung witnesses na ito po yung mga naunang Kristiyano. Ito po yung mga alagad ng Diyos na nagtiis, nagpagal, at nanampalataya sa ating Panginoon. Di ba napakaganda mga kapatid na tumatakbo tayo, tinitignan nila tayo. Kumbaga mga kapatid, sinasabi nila sa atin at nagbibigay rin sila ng paalala na sinasabi na kung kinaya namin na tumakbo, by the grace of God, makakaya din ninyo. So ito po yung kagandahan sa atin mga kapatid, na meron pong nag-cheer, meron pong pumapalakpak sa atin para sa ganun tayo po ay makatakbo ng mabilis at makarating po dun sa finish line. Yun lang naman po ang ating goal mga kapatid sa ating pagtakbo, na tayo po ay makarating dun po sa dulo. At mamaya po mga kapatid, malalaman po natin bakit po ba kailangan natin makarating dun po sa finish line. So ngayon po mga kapatid, ang isang runner po, okay, dapat po tanggalin natin yung mga mabibigat. In Hebrews chapter 12 verse number 1, the Bible says, "Let us lay aside every weight." Dapat po makita mo ano yung nagpapabigat sa iyo at ano yung
pabigat sa iyong pagtakbo. Kasi bilang isang runner po mga kapatid, makikita po natin na nagsusuot po sila ng magaan na sapatos, nagsusuot po sila ng magaan na damit. Bakit po? Para makatakbo sila ng maayos at mabilis. Ganon din po sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Bilang isang mananampalataya, dapat po makita po natin ano po ba yung nagpapabagal sa atin. Gaya nga ni Apostol Pablo, ito po yung makikita po natin, na nung si Apostol Pablo po ay tumakbo, siya po ay naging good starter. Okay? Hindi lang po good starter, aggressive starter po si Apostle Paul. At ang maganda sa kanya, not only a good starter, but great finisher. Natapos niya po yung tinakbo niya na may katapatan sa Panginoon. So ngayon po mga kapatid, gusto ko pong ipaalala po sa bawat isa po sa atin, ano po ba yung mga nagpapabagal sa atin? Ano po ba yung pabigat sa ating pong pagtakbo? Una po, marahil ito po yung mga maling ugali. Okay? Ito po yung galit. Ito po yung inggit. O meron pong lihim na kasalanan. Okay? Na unti-unting nagpapabagal sa ating pong takbo. Kasi ang kasalanan po mga kapatid, ito po yung humihila sa ating pababa. Yung kasalanan po mga kapatid, ito po yung hindrances sa ating pong pagtakbo bilang isang anak ng Diyos. Kaya ang paalala po ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tayo po ay tinuturuan ng Diyos mga kapatid, na pag tayo po ay tumakbo, dapat nakatingin tayo, may focus po tayo. Sino po yung focus po natin? Yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi pag wala po tayong focus, wala po tayong goal, mahirap po. Madi-discourage lang po tayo. Madi-disappoint lang po tayo. Madi-disturb lang po tayo sa ating pagtakbo. Meron pong isang story mga kapatid, na meron pong isang member at saka pastor. Yung member po na to talagang faithful po sa gawain. Talagang umaattend ng Bible study, nag-attend po ng mga community service. So itong member na to talagang supportive sa ministry. Meron, siya po ay member sa choir, siya po ay talagang leader ni pastor. Talagang second man po siya. Pero may isang araw mga kapatid, na talagang na-disappoint siya, na-discourage siya. At kinausap niya yung pastor at ang sabi niya kay pastor, "Pastor, mahirap man sa akin, pero gusto ko na pong magpaalam sa church natin. Gusto ko na pong lumipat sa ibang church." Yun po yung sinabi niya. At yung pastor po, nakikinig lang po siya. Kasi ang sabi ng member, "Pastor, hindi na po ako nabibless sa ating church. Kasi yung mga ibang kapatiran, ayaw po nilang maglingkod. Yung mga ibang kapatiran, palagi po silang late. Yung mga ibang kapatiran, hindi na po sila nagpapagamit sa church. Kaya mas mabuti na siguro, pastor, na aalis na lang ako at pupunta sa ibang Baptist church." Yun po yung sabi niya. Pero yung pastor po nakikinig lang at ang sabi niya sa member, "Kapatid, before kita napayagan, may ipapagawa muna ako sa iyo." So yung member tuwang-tuwa kasi ang sabi ng pastor, ito yung condition. Dapat umikot ka muna dito sa church ng 7 beses na may hawak kang baso at dapat may tubig na puno. Yung member po tuwang-tuwa kasi sabi niya, napakadaling gawin. Basic po yun para sa kanya. So, yun na po, umikot po siya ng 7 beses. At yung member po talagang nakatingin po siya sa baso. At nung natapos niya po yung pag-ikot niya, tuwang-tuwa po siya. At sabi niya, "Pastor, natapos ko na po yung challenge." Yung pastor po nagsalita sa kanya. Ang sabi niya, "Anak, nakita mo ba yung lesson sa ginawa mo?" Yung member po nakikinig. At ang sabi ng pastor, "Di ba, nung ikaw ay umikot sa church, nakatingin ka lang sa baso. At umikot ka ng 7 beses at walang natapon na tubig." Kapatid, ang baso po, nire-represent niya si Jesus. Pag nakapokus ka sa Panginoon, kahit maraming members, or merong member na palaging late, okay, hindi nag-a-attend, hindi supportive sa ministry, pag nakatingin ka sa Panginoon, hindi ka madi-disappoint. Hindi ka madi-disturb.
hindi ka madi-discourage na magpatuloy. Kaya mga kapatid sa Panginoon, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang runner po mga kapatid, dapat yung focus po natin ay nasa Panginoon. Kasi kung minsan mga kapatid, yung tinitignan po natin ay yung katabi po natin, di ba? Yung tinitignan po natin yung buhay ng may buhay. Kapatid, meron po tayong sariling lakad. Meron pong inihanda ng Diyos mga kapatid na dapat po nating takbuhin. Kaya ang paalala po sa bawat isa po sa atin, ang lesson po dito, always look unto Jesus para makarating po tayo doon po sa finish line. Kasi hindi po madali ang ating paglalakbay mga kapatid. Hindi po maikli itong tinatakbo natin. Hindi po ito sprint. Ito po ay isang marathon. At napakaganda po mga kapatid na tapusin po natin ang ating takbuhin ng may katapatan. Ulitin ko po mga kapatid, tapusin po natin ang ating takbuhin ng may katapatan sa ating Panginoon. Gaya nga ni Apostol Pablo mga kapatid, ang sabi niya po in 2 Timothy chapter 4, in verse number 7, ito po yung sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So anong sabi ni Apostol Pablo? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ito po yung layunin po natin mga kapatid, na hindi lamang makatawid, okay, sa dulo, kundi makarating po tayo doon ng may katapatan, okay, at makarating tayo doon ng may tagumpay. Kaya hindi po maganda na aggressive lang tayo ni starter. Kasi marami pong mananampalataya ngayon na 1 year lang sa church, talagang very active, available. Pero pag nag 2 years na, ayaw nang mag-Bible study, ayaw nang maki-attend sa mga kapatiran. Kapatid, ang isang Kristiyano po ay inahalintulad po o inambing sa isang isda. Di ba po yung isda po, nag-e-enjoy po siya pag nasa dagat, pag nasa tubig. Bakit yung mga Kristiyano, pag nasa church, ang tagal naman yan, di ba? Ang tagal naman matapos. Kumbaga, hindi sila nag-e-enjoy mga kapatid. So, bilang isang anak ng Diyos, dapat ang kaligayahan po natin ay yung tayo po ay nananatili dito po sa ating pong church. Okay? Dapat po mga kapatid, dito po tayo nag-e-enjoy. At ang sabi po ng Bible, in 1 Corinthians po, chapter 9, in verse number 24, know ye not that they which run in a race, run all, but one receiveth the prize, so run, that he may obtain. So tayo po ay tinawag ng Panginoon, hindi lang po tumakbo. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang magwagi, upang magtagumpay mga kapatid. Hindi po yung gantimpala dito sa mundo, kundi yung inaasam po natin, yung gantimpala na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. So ngayon po mga kapatid, meron po tayong 3 bagay na makakatulong po sa atin para po makatakbo tayo ng may pagtitiis. Okay? Pasensya na po yung mga kapatiran dito. Baka makapagsalita po ako ng Ilocano. Okay, siguro yun na lang, speaking of tongues na lang. In tongues na lang yun mga kapatid. Okay, kasi ito pa lang po yung pangalawang beses na nagtagalog po ako, kahapon at ngayon. So, doon po sa church namin, medyo mahirap po kasi kung nagtatagalog ka, kasi yung mga audience po natin, mga matatanda. Kaya, sobrang hirap po talaga na mag-preach ng Tagalog, pero sinusubukan ko po para ma-challenge po ang bawat isa po sa atin. So una po, na gusto kong makita po natin, kasi bilang isang runner po mga kapatid, marami pong difficulties mga kapatid. Marami pong hirap ang ating mapagdadaanan. Dito po mga kapatid, hindi po tayo exempted po sa disappointment, discouragement, danger, at ma-disturb po sa ating pagtakbo. Kasi bilang isang runner mga kapatid, dapat po manatili tayong nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat tinitignan mo bilang isang runner, meron pong gantimpala dun sa dulo. O yun po yung motivation po natin. Yun po sana yung mag-e-encourage sa atin na sana by the grace of God, makarating po tayo dun sa dulo. Number 1 po mga kapatid, the preparation before the race. Ang sabi po dito mga kapatid, in Hebrews chapter 12, in verse number 1, okay?
So dito po makikita po natin na ang sabi po dito, may preparation, mga kapatid. Sabi po dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So sa ating pong pagtakbo, mga kapatid, we need preparation. Okay? Kailangan po natin yung paghahanda, mga kapatid, para sa ganon, tayo po ay makatakbo ng mabilis at makarating po doon sa finish line. So, tulad po sa mga sumali na palarong pambansa, okay, doon po sa amin, ginanap, doon po sa Ilocos Norte. So, yung mga sumali po sa palarong pambansa, 6 months po yung preparation nila bago po sila makikipag-compete. Pero nanood po ako, yung laban lang nila, mga 10 minutes, di ba? Yung laban nila, 1 hour, 6 months po na nag-prepare. Yung mga iba po, mga kapatid, yung mga taga-Calabarzon, doon po sila sa Batak na i-housing. So, Batak po yung nag-host sa kanila. Yung mga iba po, 1 month before ng palarong pambansa, nandun na po sila sa amin. Yung mga iba, 2 weeks before palarong pambansa, nandun na po sila. At doon po nila itinuloy ang kanilang training. So, sa training pa lang, mga kapatid, talagang mahirap na po. Marami po silang napagdaanan, yung init po doon sa Ilocos, talagang inadapt po nila. Talagang naghirap po sila para po makamit lang po yung gold, mga kapatid. So bilang isang anak ng Diyos, kailangan din po natin ng preparation para makarating po tayo dun sa finish line. So number 1 po na kailangan po natin, remember the real witnesses. Sino po ba yung mga witnesses na sinasabi dito? So, ang mga great cloud of witnesses, mga kapatid, it refers to the faithful men in Hebrews chapter 11. Ito po yung mga Kristiyano po na nagpagamit sa Panginoon. Ito po yung mga anak ng Diyos na nagtiis at nagpagal at nanampalataya sa ating Panginoon. So, yung buhay po nila, nire-remind po tayo, mga kapatid, that endurance is possible. Okay po, possible po ito, mga kapatid, na makaya po natin, na gaano man kahirap, mga kapatid, pero makakaya po natin na makapunta dun sa finish line. Alalahanin po natin, kung nakaya po nila, by the grace of God, mga kapatid, makakarating po tayo dun sa finish line. Kung titignan po natin, nandyan po si Noah. Si Noah po, nag-preach po siya about righteousness for 120 years. At ang sabi ng Bible, 8 souls were saved. Kumbaga, mga kapatid, yung naligtas lang si Noah, yung asawa niya, yung 3 anak niya, at yung mga asawa nila. So, 8 lang po, 120 years. Kaya, dito po sa atin, talagang pinagpala po tayo ng Panginoon. Wala pa pong 120 years, pero ang dami na natin. At sana po ma-encourage po ang bawat isa po sa atin na each one bring one. Kaya pagdating po next Sunday, sobrang puno na po itong worship hall po natin. Kaya ma-encourage po tayo, mga kapatid. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung meron po tayong kakilala, mag-invite po tayo. Kasi ang soul winning po, mga kapatid, ito po yung blood of the church. Sinasabi nga natin, mga kapatid, yung prayer is the breath of the church. Yung worship, mga kapatid, is the beauty of the church. Pero wag natin kalimutan na ang soul winning po, mga kapatid, ito po yung blood ng church. Kung wala pong nagso-soul winning, kung wala pong nagpre-preach, mga kapatid, about salvation, wala po, baka titigil po itong ministry ito. But praise the Lord, kanina po nakikinig ako, ang dami pong nag-involve sa gawain ito, mga kapatid. Kaya si Noah po, mga kapatid, marami po siyang hirap na napagdaanan. Di ba? Si Noah po, sinasabi nila sa kanya, Noah, baliw ka na yata, bakit ka gumagawa ng daong? Bakit ka gumagawa ng arka? Wala pang ulan. Matagal lang hindi umulan. So kumbaga, mga kapatid, kinukutsa siya, mga kapatid, at sinasabi nila na baliw ka na. Pero si Noah po, dahil yun po yung command ng Panginoon, siya po ay sumunod sa Diyos. Kapatid, kumusta po ang ating paglilingkod? Marami pong persecution. Marami pong hindrances po sa ating paglilingkod. Kumbaga, yung pamilya po natin, ayaw nila na pumunta ka dito. Kapatid, kailangan mo magsakripisyo. Okay? Dapat makita mo na merong Noah na nagpatuloy, okay, sa gawain. Kung kinaya po ni Noah, by the grace of God po, makakaya po natin. Pangalawa po, nandyan po si Abel.
Okay? Alam po natin yung story ni Abel, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible in Hebrews chapter 11, okay, verse number 7, sabi dito, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, that which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by if he being dead yet speaketh. Dito po makikita po natin yung ginawa po ni Abel. Ano po yun, mga kapatid? Siya po ay nag-offer sa Diyos. Okay? Siya po ay nagbigay ng handog para sa ating Panginoon. Kung titignan po natin, ito pong magkapatid po na to, si Cain po ay tiller of the ground. Siya po ay magsasaka. So, syempre po, para po kay Cain, yung ihahandog niya sa Diyos ay yung mga inani niya. Okay? At si Abel po, mga kapatid, siya po ay pumili ng kanyang tupa o kanyang sheep para i-offer po sa Panginoon. At ang sabi po ng Bible, na please po ang Diyos sa offer po ni Abel. Bakit po, mga kapatid? Kasi tama po yung pagbibigay niya. Ang ina-accept po ng Diyos noon ay yung may dugo. Okay? Kaya na please po ang Panginoon. Kaya kung titignan natin, meron po tayong halimbawa ng pagbibigay. Ito po ay si Abel. Binigay niya po yung best niya sa Panginoon. So sa Old Testament pa lang, meron na pong pagbibigay. Kaya mga kapatid, huwag po tayong ma-discourage sa pagbibigay. Kami po ay talagang na-appreciate po namin ang Filipino Baptist Missionary Church. Yun po yung sinabi ko kahapon. Kami po ay talagang nagpapasalamat sa inyo. Yung mga mission trip po ninyo, kami po yung isang napagpala. Kami po yung church, mga kapatid, na hanggang ngayon, nasa mission history po namin, na-recognize po namin ang Filipino Baptist Missionary Church. Malaki po yung contribution nyo sa amin. Yung pagbibigay na lang po, that time, wala pa po kaming pera. Nahihirapan po kami, mga kapatid. Hindi po kami makabili ng sound system. Hindi po kami makabili ng piano that time. Hindi po kami makabili ng kahit yung maliit lang na pulpito. Pero may ginamit po ng Panginoon na member po dito. Si Ate Essie. Siya po yung ginamit niya. Kaya ako po ay talagang nagpapasalamat. Dahil yung ministry po dito, kami po ay talagang bless po ninyo. At ngayon po, pag pumunta po kayo doon, dati po yung worship hall po namin ay talagang tolda lang po. 3 years po na ganun yung worship hall po namin. At ngayon po, meron na po tayong church building. At doon po sa outreach po natin, nagpatayo na rin po tayo ng church building, mga kapatid. At pinagpre-pray din po namin na sa ibang outreach din po namin, makapagpatayo ulit kami ng building. Bakit po? Kasi alam po namin na mahalaga po ang kaluluwa. Kaya bilang isang anak ng Diyos, magpatuloy po tayo na magbigay sa Panginoon. Not only si Abel po, mga kapatid, si Noah. Nandito rin po si Abraham. In Genesis chapter 14, verse number 20, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and He gave him tithes of all. So ito po yung mga patunay, mga kapatid. Ito po yung mga example, okay, na dapat po nating tularan. Kasi kung wala po tayong example, mahihirapan po tayong sumunod, mga kapatid. So before the law, okay, gusto ko pong maintindihan po natin, before the law, si Abraham po, in-exercise na niya yung pagbibigay. Okay? At nung panahon po ni Moses, siya po yung nag-command na magbigay tayo ng tithes. So ngayon po makikita natin na si Abraham po, mga kapatid, siya po talaga ay nagbigay sa Panginoon. Talagang makikita natin na yung buhay po ni Abraham ay binigay niya po sa Diyos. Okay? Siya po ay talagang naging faithful sa ating pong Panginoon. At dito po makikita natin, in Genesis chapter 14, nagbigay po siya ng tithes. Okay? Yan po. Nagbigay po siya ng tithes. At sa Genesis chapter 22, ito na po yung mahirap na ginawa ni Abraham. Kasi sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, gagawin kita na father of all nations. Yun po yung sabi ng Panginoon sa kanya. Pero sa Genesis chapter 22, mga kapatid, verses 1 up to verse number 14, makikita po natin na sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham,
kunin mo yung anak mo, pumunta kayo doon sa Mount Moriah. At doon, mag-offer kayo. Yun po yung sabi, mga kapatid, yun po yung sinabi ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid, na doon po sila mag-offer. At nung nandun na po sila, mga kapatid, nung naglalakad po sila, siyempre po, sa Isaac po, alam niya po kung paano mag-offer. Nakikita niya po yung ginagawa ng kanyang ama. At ang sabi niya sa kanyang ama, Father, nasaan po yung, meron tayong apoy, meron tayong kahoy, pero nasaan yung lamb? Ang sabi po ni Abraham, God will provide. Ipoprovide po ng Panginoon. Kaya naglakad po sila, mga kapatid, hanggang nakarating po sila doon sa Mount Moriah, mga kapatid. At doon na po gumawa sila ng altar. At si Abraham po, mga kapatid, dahil binigay niya po yung tithes niya sa Panginoon, wala na po siyang hindi kaya ibigay sa Panginoon. Kaya yung nagkakaisa niyang anak, yung iisa niyang anak, itinali niya po ito at nilagay niya doon sa altar. At nilabas niya ang kanyang kutsilyo at i-offer sa Panginoon. Pero meron po nagsalita, mga kapatid, okay, na ang sabi niya po dito, Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. He said, Here I am. And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram, and called in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Verse number 14, and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Dito po makikita po natin yung pananampalataya na meron po kay Abraham. Mahirap po ibigay yung sarili mong anak. Okay? Pero ito po yung pananampalataya na meron po si Abraham. Tingnan niyo po sa verse number 5, Genesis chapter 25, verse number 5. Doon pa lang po, sa simula pa lang, alam na ni Abraham, mga kapatid, na kahit mamatay man yung anak niya, alam niya na kayang buhay ng Panginoon. In verse number 5, ang sabi po dito, and Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass. Anong sabi ni Abraham? And I and the lad will go yonder and worship. Anong sabi niya? And come again. Di ba? Ang sabi niya, babalik kami. Di, mahirap po yun, mga kapatid. Pupunta sila dun sa taas, mag-o-offer. At alam ni Abraham na yung i-offer niya ang kanyang anak. Pero ang sabi niya, babalik kami. Yun po yung pananampalataya meron po si Abraham. Kaya mga kapatid, bilang isang anak ng Diyos, dapat po huwag tayong titigil na magbigay para sa Panginoon. Kahit ano po yung meron po sa atin, kasi lahat ng bagay sa Panginoon po yan. Yung mga meron po tayo, bigay po yan ng Diyos. Kaya dapat po maging generous po tayo. Kaya ang sabi ng Bible kanina, yung binasa po natin, God loveth a cheerful giver. So, sa pagbibigay po, mga kapatid, it must be open-handed. Okay? Kasi sabi niya doon, generous. Generous po. Okay? Dapat maging cheerful po tayo sa pagbibigay. Hindi po greedy. Kasi ang sabi po ng Bible, he that soweth sparingly shall reap also sparingly. But he that, ano sabi niya, mga kapatid? Okay? But he that sown bountifully shall reap also bountifully. Kapatid, pag nagbigay ka ng konti, konti din yung aanihin mo. Kaya meron pong story, mga kapatid, kasi sabi nila, meron pong tatlong magkakaibigan, nag-attend po sila ng conference. Ito po doon sa Manila. Nagkakasama po sila doon. Meron pong isang Ilocano, meron pong isang taga-Bisaya, meron pong taga-Manila. At nung nandun na po sila sa conference, sabi nila, sige, magkape muna tayo. So pumunta po sila dun sa coffee shop. At dun sa coffee shop, hindi maiwasan na meron pong langaw. Okay? Meron pong langaw doon, mga kapatid. At
Sa hindi inaasahan, yung langaw po, pumunta po dun sa kape nila. Lahat po ng kape nila, 3 po yun. Okay? Yung taga Manila po, ang ginawa niya, nung meron pong langaw dun sa kape niya, ang ginawa niya mga kapatid, tinapon niya yung kape. Okay? Hindi niya po ininom. Pero yung taga Bisaya po, grabe talaga yung taga Bisaya. Ang ginawa niya, kumuha po siya ng kutsara, tinanggal niya po yung langaw, tapos uminom po. Pero mas terrible po yung Ilocano. Yung Ilocano po, kinuha po niya yung langaw, okay? At alam niya po na nakainom po siya ng kape. So piniga niya po para matanggal po yung kape. Pero, kaya nga, sinasabi po nila na ang Ilocano daw po, madamot, kuripol, pero hindi po yan totoo. Okay? Ang Ilocano po, mas inup lang po. Okay? Madiskarte. Okay? Alam niya pong mag-budget. Kaya bilang isang mananampalatay mga kapatid, wag po tayo madamot sa pagbibigay. Dapat po magbigay tayo ayon po sa ating puso. Magbigay po tayo ng tama. Kasi kung minsan mga kapatid, maraming Kristiyano, okay, na magaling sa math. Pero pagdating sa pagbibigay, nakalimutan po yung math. Okay, kung munti lang po yung binigay mo, yung tithes mo, 100. For example, ganito, meron kang income na 1,000. Kaya mo pang isol. Kaya mo pang ibigay yung 10%. Ano po yun? 100. Nung tumaas na, 10,000. Kaya mo pa magbigay 1,000. Pero nung naging 20,000 na, yung tithes mo 1,500. Grabe. Nakalimutan na yung math, mga kapatid. So bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid, huwag po tayong magbigay sa Panginoon na hindi sapat. Dapat pag nagbigay ka sa Panginoon, tama po yan. Huwag po tayong maging buksingero. Kung minsan po kasi mas gusto po natin yung puros ganyan. Ayaw po natin yung open-handed. Yung word po na generous, it means open-handed. Dapat po, bukas po ang ating kamay sa pagbibigay. Okay? Ang sabi nga ng isang pastor, we cannot outgive God. Hindi mo pwedeng sabihin na mas marami yung binibigay mo. Hindi kapatid, mas marami po yung binibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya kung ano po yung binigay sa'yo ng Panginoon, okay? Ibigay po natin yung tithes po natin like po si Abraham. Ngayon po mga kapatid, pangalawa po, not only remember the real witnesses. Secondly po, remove the resistance. Okay? Remove the resistance. Dapat po tanggalin po natin mga kapatid, yung mga nagpapabigat sa ating pong pagtakbo. Kasi kung minsan bilang isang anak ng Diyos, dapat makita po natin ano po ba yung distraction? Ano po ba yung hindrances? Bakit hindi ka makatakbo? Bakit hindi ka makalayo sa iyong pagtakbo? Kung baga mga kapatid, marami pong mananampalataya ngayon na yung 1 year pa lang sa ministry, talagang aggressive po yan, takbo yan ng takbo. Pero pag nag 2 years na, hihina na yan. Pag 3 years na mga kapatid, yung mga iba nawawala na po sa ministry. Kaya bilang isang anak ng Diyos mga kapatid, if we truly want to endure, we must choose to let go of what slows us down. So in 2 Corinthians chapter 5 verse number 27, ang sabi po dito mga kapatid, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Tayo po ay binago ng Panginoon mga kapatid. Huwag nating hayaan na meron po kasing illustration po dito sa Bible na baboy at aso. Sana po, hindi po tayo ganon. Di ba yung baboy po, kahit paliguan mo yan, kahit linisan mo yan, 1 minute lang, marumi ulit. Yung aso naman, pag kumain yan, pag inuluan niya, kakainin pa rin. Kapatid, hindi po tayo ganun. Dapat bilang isang anak ng Diyos, pag lininis ka na ng Panginoon, binago ka na ng Panginoon, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Dapat ipakita mo na kay Kristo ka na. So ano po, yung mga dapat po nating iwanan, yung mga dapat po nating bitawan. Kasi kung minsan po mga kapatid, dapat po nating tanggalin itong 4. Okay? Una po, yung looks po natin. Ito po yung nagpapabagal kung minsan. Yung minsan pumunta ka sa church, problemado ka, pumunta ka sa church, nakasimangot ka, kayong kapwa mo mananampalataya, pag nakaupo ka niya, nadi-discourage agad. Bakit po? Kasi nakasimangot ka eh. Kaya kanina nung pumunta ako dito, sabi ko, wow, ano kaya ito
pinuntahan ko. Ang gaganda po yung mga kapatiran dito. Sabi ko, lahat yata naka-dress. Lahat yata Kaya ito po talaga ay first time lahat sa akin na nangyari ito. Kaya di ko alam kung talaga ano ba to. At kanina, akala ko ikakasal na ako. Nandun po kami dun sa ano. Sabi, ano kanyang gagawin namin? Parang ikakasal na yata ako. Kaya bilang isang mananampalataya, dapat tignan mo, pag pumunta ka sa church, dapat masaya ka. Okay? Pangalawa po, para sa ganun makatakbo ka ng mabilis, yung mga likes po natin. Tignan mo, saan mo ba gustong pumunta? Yung mga iba, gusto nila church jamming. Gusto nila picnic. Pag araw po ng Sunday, mga kapatid, Saturday, kung ano po yung day off po natin, pag may gawain po dito, dapat ang gustuhin mong puntahan, ito po yung church po natin. Kasi ito po yung family po natin. Ito po yung experience po dito. Talagang ako po ay, hindi ko po talaga akalain na ganito po yung buhay po dito sa Hong Kong. Nung naglalakad po kami dyan, yung mga OFW po, nakahiga lang po dyan sa daanan. Hindi po ganun yung pagkakalam ko sa OFW. Kaya pag uwi ko doon sa Ilocos, kasi marami pong OFW na taga doon, pwede kong sabihin na huwag nilang sayangin yung pagod ng mga magulang. Huwag nilang sayangin yung pera na pinapadala nila. Kasi hindi pa na madaling kunin yun, mga kapatid. Marami pong hirap. Kaya tayo po ay mapalad dahil meron po si Pastor Luis na ating ama dito sa Hong Kong. Kung wala po siya at wala po itong Filipino Baptist Missionary Church, nasaan kaya tayo ngayon? Baka nandun sa labas, nakahiga doon. Sobrang kawawa po, mga kapatid. Kaya magpatuloy po tayo dito sa gawain, mga kapatid. Piliin po natin pumunta sa iglesia pong ito. Pangatlo po, our language. Ito po yung nagpapabagal sa atin. Marami pong Kristiyano ngayon. Magaling pa rin magmura. Magaling pa rin magsalita ng masama. Kapatid, tanggalin mo na yan. Kung marites ka, huwag kang maging marisol. Okay, so, yan po yung mga nagiging problema sa church, mga kapatid. Doon po sa church namin, sinasabi ko, kakaunti na nga lang tayo. Meron pang marites, meron pang marisol. Alam niyo, mga kapatid, sa isang church, kahit po doon sa Corinth Church, yung problema po nila doon ay naging karnal po sila. Meron pong division doon, mga kapatid. At sana po, bilang isang mananampalataya, okay? Kayo na lang po yung mga OFW dito, dapat po, meron na pong unity. Dapat wala na pong division. Dapat po wala ng kanya-kanya. Dapat po magkakasama na lang tayo. Mas magandang tignan, mga kapatid, na yung kapwa mo OFW, parehas po kayong tumatakbo. Di ba? Parehas kayong makakarating dun sa finish line. Yun naman yung goal ng Panginoon, na lahat tayo ay makapunta dun sa finish line. Pang-apat po, yung mga parehas ko pong single. Ito po yung humahadlang sa ating pong church, okay? Sa ating pong pagpunta sa church, okay? Yung mga single po dito, pero po yung mga miss again, okay? Yung mga single po, kasi kung minsan po, ito yung papabagal sa atin. Kung bakit hindi ka nagpapagamit sa church kasi sabi ng boyfriend mo, ay huwag ka lang magpatuloy dyan, bakit sa church ka palagi pupunta? Kaya bilang isang single, palagi ko pong tinuturo sa mga kapatiran. Noong unang panahon pala, nung panahon po ni Samson, pinagbabawal na talaga ng Diyos na tayo po ay makipamatok, tayo po ay magkaroon ng relasyon sa mga di mananampalataya. Doon po makikita po natin na pinagbawal na ng Diyos. Kaya, ito po yung masigit na marinig. Kasi ang sabi po ng mga kababayan, yung mga dalaga po, sabi nila, pag kinoconfront ko sila, at tinatanong ko, bakit kasi nagkikipag-boyfriend ka sa unbeliever? Ang dami namang Kristiyano. Sabi na, Pastor, wala po kasing gwapo na baptist. Sabi naman mga kapatid. Ang sabi nila, wala daw silang makita na gwapo na baptist. Pero pagpunta mo dito, ang dami naman pala. Kaya, mga kapatid, dapat po, tumingin po tayo, baka nandyan lang. Okay? Yung pinagpipray po natin. Kasi mahirap naman kung sabihin mo, walang gwapo na baptist, paano na si Pastor Luis? Paano na kami? Paano na yung mga nandito, mga kapatid? Okay? Kaya bilang isang mananampalataya, sabi po dito, 2 Corinthians chapter 6, verse number 4, Be ye not equally yoked together with unbelievers. For what fellowship
righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Hindi po pwedeng magkasama yung katwiran at kalikuran. Hindi po pwedeng magsama yung nasa dilim at nasa liwanag. Kaya pagpipili po tayo, dapat kapareha mo na Kristiyano. Napakagandang tignan mga kapatid, na yung pinili mo na lifetime partner mo, yun yung kasama mong tatakbo at kasama mo hanggang doon sa finish line. Kapatid, wag tayo magdesisyon ng rush. Dapat ipag-pray po natin, kilalanin po natin, at sana po, yung mga kababayan po dito, dapat wag po tayong magkamali. Kasi hindi po pwede na pag ayaw mo na, isa sa uli mo sa nanay. Okay, hindi po pwede yon. Sabi nga nila, hindi po yung parang kanin, pag nainitan ka, iluluwa mo. Hindi po yun. Ang pag-aasawa po ay lifetime commitment. At yung love life po natin, isa rin yung rason kung bakit hindi tayo makatakbo. Bakit po? Pag unbeliever, pinagbabawalan ka pumunta sa church. Pag unbeliever, mga kapatid, yung boyfriend mo, ilalayo ka niya sa Panginoon. Kaya mas maganda na pong maging single, okay? Kung yung mapipili mo naman, lalayo ka niya sa Panginoon. Okay? Kaya marami po yatang single dito. Ayaw na pong mag-asawa kasi gusto nilang magpatuloy sa kanilang takbuhin. So bilang isang mananampalataya, kailangan po ng disiplina. Tulad po ng isang atleta, meron po silang disiplina sa pagkain. Kumbaga mga kapatid, kahit gusto nilang mamasyal, nilalaan po nila yung kanyang oras sa pag-e-ensayo. Yun po yung ginagawa nila. So bilang isang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya sa Panginoon, dapat po kung gusto mong maging followers ng Panginoon, ang sabi po ng Bible, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So dito po makikita po natin mga kapatid, kung gusto po natin sumunod sa ating Panginoon, kung gusto po natin maging followers ng Panginoon, ang sabi po ng Diyos mga kapatid, na dapat po natin gawin. First, we need to deny ourselves. Kasi itong katawan po natin, madami po siyang gustong gawin. Di ba? Kaya nga kung minsan sinasabi ko pa sa mga young people natin doon sa Batak, kasi meron po akong nakikita na young people, sinasabi nila, bakit kayong mga unbeliever hindi naman nag-church? Bakit masaya sila? Kapatid, sa tingin mo lang yun na masaya sila. Hindi mo alam na yung buhay nila, yung family nila, talagang sobrang gulo. Kaya gusto nila lumabas. Gusto nila doon na lang sa labas sila mag-enjoy. Pero, hindi po yan, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon bilang isang tagasunod ni Kristo, dapat unahin po natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Ako po mga kapatid, marami po akong personal ambition. Okay? Marami po akong gustong gawin. Kaya, meron po isang pagkakataon sa aking buhay, kasi hindi talaga ako po sana magpapastor. Sabi ko sa Panginoon, noong 2014, yun po yung pagpunta ko sa seminary, magte-third year na po ako. At sabi ko sa Panginoon, di na ako babalik. Pero nung nagkasakit po yung tatay po namin, at nandun ulit ako, kami po yung nag-alaga, at binuhat po namin yung aming ama, at nahihirapan na po. Ang sabi ko sa Panginoon, di ko po makakalimutan yan, June 10, 2014. Sabi ko sa Panginoon, Lord, buhayin niyo po ang aking ama. Bukas po, mag-enroll ako sa Bible School. Magpapastor na po ako. So kumbaga mga kapatid, yun po yung naging decision ko that time. Basta mabuhay lang po ang aming ama, magpapastor po ako. So 3:30 AM po, namatay po ang aming ama. Binuhat po namin, talagang umiiyak po ako. Sabi ko sa Panginoon, di mo yata ako tinawag. So, ganun po, nung namatay na po siya, pumunta po yung isang pastor po dun sa amin. Sabi niya, anak, mag-enroll ka na dun sa Bible School. Sabi ko sa Panginoon, di mo yata ako tinawag. Bakit hindi mo? Wala pong answer yung anong panalangin ko mga kapatid. Yung answer niya, mas maganda magpahinga. So, doon po mga kapatid, nag-enroll ako sa Bible School at talagang nanghihina po ako. Parang ayaw ko na yata. At doon rin po ako tinawag ng Panginoon na magsimula ng gawain. Doon po sa Batak. So, mahirap po mga kapatid. Ang gusto ko po talagang hihinto na po. At nung gusto na namin i-organize yung church, nag 3 years po kami doon. At sabi ko sa mga members,
hindi at ako tinawag ng Panginoon na magpastor talaga. Mas masaya ako na uwi na lang ako dun sa church namin, maging assistant ako ni pastor. Yun po talaga yung kaligayahan ko mga kapatid, na maglingkod po sa mga man of God. Kaya mapalad po kayo kung kayo po ay nag-a-assist kay Pastor Luis. Mapalad po kayo. Kasi talaga, i-bless kayo ng Panginoon. Yun po yung gusto ko. Pero yung mga member po, ng church organization po namin, ang sabi nila, Pastor, pag umalis ka dito, balik na lang kami sa GIL. Balik na lang kami sa church namin pinaglilingkuran dati. So, ang dami na namin mga kapatid. At yun, nag-pray ako sa Panginoon at ang sabi ko, Lord, kaysa naman, gusto ko rin mag-abroad mga kapatid para kumita ng pera. Yun din yung gusto ko noon. Kaya gusto ko mag-exit sa ministry. Pero ako po ay nag-pray sa Panginoon at ang sabi ko, Panginoon, yung ambition ko po, talagang gusto ko nang tanggalin. Magpapatuloy na po ako sa iyong gawain. So, yun po mga kapatid. Bilang isang anak ng Diyos, dapat tanggalin po natin yung mga humahadlang sa ating pong pagtakbo. Para sa ganon, tayo po ay makarating dun sa finish line. Pangatlo po mga kapatid, retreat from the relentless rival. Okay, not only remember the real weaknesses, remove the resistance, remember the real, retreat from the relentless rival. So the word retreat, it means intentional turning away or fleeing from sin. So ito po mga kapatid, ang sabi po dito, and the sin which that so easily beset us. So the word retreat po, mga kapatid, like po kay Joseph, mga kapatid, siya po ay tumakbo kay Mrs. Potiphar. Okay? Siya po ay umiwas. Okay? Siya po ay lumayo sa temptation po na binibigay ni Mrs. Potiphar. So, ang palagi kong sinasabi, temptation is not sin, but yielding into temptation is sin. Kaya pag umiwas ka mga kapatid, hindi po yan kasalanan. The word relentless, it means how sin persistently cling and constantly attacking. Ito po yung patuloy, hindi sumusuko mga kapatid. At the word rival, it portrays sin as the true enemy. So, ito pong kasalanan mga kapatid na sinasabi ko po sa inyo, hindi po ito basta-basta mga kapatid. Ito po yung kasalanan na paulit-ulit na bumabalik mga kapatid. Kaya nga po tinawag ko itong relentless rival kasi hindi po siya sumusuko. Hindi po tumitigil yung pag-atake ng kaaway. Kaya nga po ang sabi ng Bible, we need to lay it aside. Drop the weight mga kapatid or retreat from it. So hindi po ito yung panahon mga kapatid na tayo po ay maging matapang in a wrong way. Kaya nga meron po akong linagay dyan mga kapatid. Kasi the word retreat, it means umiwas po tayo, lumayo po tayo sa trap ng kaaway. So ito po mga kapatid, umiwas sa tukso, hindi dahil mahina ka. Ulitin ko po, umiwas ka sa tukso, hindi dahil mahina ka, kundi dahil matalino ka. Okay? Ang totoong matalino mga kapatid, ay yung marunong mag-retreat. Okay? Marunong umiwas. Marunong lumayo sa kasalanan. Ngayon po mga kapatid, nandyan po si Joseph mga kapatid. He literally ran away from the temptation mga kapatid. Siya po ay tumakbo. Kasi, bakit po? Kasi po, siya po ay maka-Diyos. Okay? Alam niya po kung ano yung tama at ano po yung mali. So ngayon po, ano po yung relentless rival po natin? Yung mga iba po baka lust, okay? Yung mga iba po baka envy. Yung mga iba po baka laziness. Baka ito po yung relentless rival po natin. O kaya yung tinatawag natin na pride. Alam niyo po mga kapatid, mahirap po yung mayroong pride. Kasi kung minsan, pag marami po tayong achievements, accomplishment, okay, accumulation sa loob ng church, okay, maabilidad ka, kung minsan po, tumataas po tayo. Kaya sinasabi ko sa mga kabataan dun po sa amin, kahit professional na po sila, sabi ko sa kanila, hindi dahil professional ka, hindi ka na naglilinis dun sa church. Kasi kaya dun sa aming church, mga kapatid, yung mga professional po, sila po yung naglilinis sa church. Yung mga professional po dun sa amin, mga kapatid,
Sila po yung mga nagtuturo ng bata at lagi kong pinapaalala sa kanila na kahit mas matalino kayo kaysa sa akin, mas magaling kayo, mas mataas yung pinag-aralan ninyo, dapat huwag kayong maging mayabang. Kasi pag kayo ay maging mayabang, ang sabi ng Bible, he that exalted himself shall be abased by God. Kapatid, ang sabi po ng Bible, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang Panginoon po ang magtataas po sa atin, mga kapatid. So, dapat po, alam po natin kung ano yung mga relentless rival dapat natin iwasan, bitawan, para makatakbo tayo ng malaya. Pangalawa po, mga kapatid, the persistence in the race. Okay, not only the preparation in the race, pangalawa po, the persistence in the race, mga kapatid. Paano po tayo magpatuloy sa karera, mga kapatid? Okay? First of all, ang sabi po dito, Hebrews chapter 12, verse number 1, and let us run with patience the race that is set before us. So, una po, mga kapatid, na gusto kong makita natin, course with clarity. Dapat po malinaw po sa atin yung ating layunin. Bakit po ba tayo tumatakbo? Okay, God marks out a unique path for each believer. Run your race, not someone race. Dito po, makikita po natin in Hebrews chapter 12, verse number 1, na napakahalaga po, mga kapatid, na makita po natin ang ating pong takbuhin. Ang sabi po dito, let us run with patience the race that is set before us. Ang salitang race po dito, mga kapatid, hindi po ito basta takbuhin. Ito po ay itinakda ng Diyos na landas para po sa atin. Ito po yung agos ng buhay na may layunin at direksyon. Hindi po ito yung takbuhin na paikot-ikot lang, mga kapatid. Hindi po ito yung takbuhin, mga kapatid, na parang walang direksyon. Ang takbuhin ng isang Kristiyano, mga kapatid, ay dapat po maging malinaw po sa bawat isa po sa atin. Dapat malinaw sa iyo, disenyo ito ng Diyos. Okay, kagustuhan po ito ng Diyos na tayo po ay tumakbo. So, ang ating pong takbuhin, mga kapatid, different in shape po ito. Hindi po pare-parehas, mga kapatid. Different in size. Kumbaga, mga kapatid, ang ating pong tinatakbo, different in looks. Okay? Not only different in looks, different in length. Okay? And different in loads. Hindi po parehas yung bigat, mga kapatid. Yung tinatakbo po ni Pastor Luis, iba po sa aking tinatakbo. Yung tinatakbo mo, iba po yung tinatakbo nila. Kaya wag po natin i-compare ang ating sarili. Yan po yung reason kung bakit hindi ka makatakbo. Kasi ang alam mo, parang napag-iwanan ka na ng panahon. Kung minsan, mga kapatid, ang alam mo, parang hindi mo na kaya kasi malayo na sila. Kapatid, iba-iba po yung ating takbuhin. Kaya kung minsan po, maraming Kristiyano, mga kapatid, sila po ay aggressive, sila po ay good starter, pero nahihirapan po sila makapunta dun sa finish line. Bakit po? Dahil po ikinukompare po nila ang kanilang sarili. In Ephesians chapter 2, verse number 10, ang sabi po dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Dito po, mga kapatid, makikita po natin na ang ating pong buhay bilang isang anak ng Diyos ay obra maestra po ng Diyos. Kumbaga, mga kapatid, tayo po ay linikha ng Panginoon, tayo po ay nasave para po maglingkod sa Kanya. Kaya palagi po natin naririnig sa mga pastor, we are saved in order to serve, or saved to serve, mga kapatid. Yan po yung gusto ng Panginoon. Pero kung minsan, dahil po meron po tayong ugali, okay, na kadalasan, mga kapatid, nahuhulog po tayo sa paghahambing. Okay? Kung minsan po, mahirap po yung i-compare po natin ang ating sarili sa kapwa mo. Bakit si ganito, ganyan? Kung minsan, manghihina po tayo. Okay? Sometimes, marami pong Kristiyano nagkukumpit po sa loob ng iglesia. Wala pong competition, mga kapatid. Lahat po tayo ay runner. Lahat po tayo ay may itinakdang disenyo ng Diyos. Huwag mong tignan yung kapwa mo Kristiyano. Ang tignan mo kung paano ka mag-focus sa Panginoon. Gaya nga po, meron po tayong makikita. In John chapter 21, ito po ay si Pedro, okay? Na meron po siyang tinanong sa Panginoon. Sabi po dito, John chapter 21 and 22, Peter, seeing him, saith to Jesus, Lord, what shall this man do? Jesus saith unto him, if
I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. So ito po ay mahalagang paalala po ni Jesus kay Pedro, mga kapatid. Nang tanungin niya po, okay, ano yung nangyayari sa buhay ni Juan? Okay, di ba yun po yung sabi ni Pedro, Panginoon, ano po yung nangyayari sa buhay ni Juan? At ang sabi po ng Panginoon, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Ang sabi ng, ito po yung malinaw na mensahe, mga kapatid, huwag kang mag-alala sa takbuhin ng iba. Kasi kung minsan, mas problemado ka pa kaysa sa taong tumatakbo. Di ba? Kung minsan, mga kapatid, meron siyang pinagdadaanan, pero parang ikaw yung may problema. Okay, kung minsan. Mas iniisip mo, yung isa nga, hindi niya iniisip na may problema siya, ikaw, palagi mong iniisip, si ganito, si ganyan, ganyan. At hindi na maiwasan, naging marites na po tayo. Kung minsan, mahirap na po yung ating pong paglilingkod at pagtakbo sa ating Panginoon. So ito po yung paalala, mag-focus po tayo sa takbuhin na itinakda ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ayaw po natin, pag gusto po natin ma-encourage, okay, tumingin lang po tayo sa ating Panginoon at magtiwala sa ating Panginoon. So run your race with perseverance. Dapat po magtiwala po tayo sa Panginoon. In Proverbs chapter 3, 5 and 6, ang sabi po dito, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Dapat po sa ating pong pagtakbo, huwag nating gamitin ang sarili nating lakas. Hindi dahil matalino po tayo, madiskarte po tayo, tatakbo lang tayo ng basta-basta. Kapatid, dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi sa ating pong pagtakbo, marami po tayong mararanasan. Pero dito po sa Acts chapter 20, verse number 24, ito po yung magandang makikita po natin dito mga kapatid. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Ang sabi po dito, so that I might finish my course with joy. Ito po yung layunin natin, mga kapatid, na tapusin ang ating pong takbuhin ng may kagalakan at may tagumpay. Kapatid, ang sabi po dito, the race that is set before us. Meron po itinakda ng Diyos na dapat po nating takbuhin at lakaran. So, una po, course with clarity. Dapat malinaw po sa atin. Huwag mong i-compare ang sarili mo. Okay? Hindi po natin kailangan yung comparing attitude. Ang kailangan po natin, complementing. Dapat i-complement mo. I-encourage mo, kapatid. Ang ganda yung ministry mo. Kapatid, huwag yung ano ba yung ministry mo? Mali po yung mga kapatid. Hindi po siya may encourage. Kaya, ang gawin po natin dito sa church, mga kapatid, i-complement po natin. Okay? I-encourage po natin ang isa't isa, mga kapatid. Pangalawa po, not only course with clarity, commitment with consistency. Kailangan po natin ito, mga kapatid, yung meron po tayong commitment sa mga Panginoon na magpatuloy po sa gawain. In Hebrews chapter 12, verse number 1, and let us run with patience. So the word for patience implies endurance. So ito po yung pagtitiis po natin, pagtsatsaga po natin na pagtakbo sa ministry, mga kapatid. Kaya bilang isang anak ng Diyos, okay, makikita po natin, mga kapatid, marami pong hirap. Yan po talaga. Marami pong hirap sa ating pong pagtakbo. Kung wala po tayong commitment, wala po, babagsak po tayo. Kung hindi po malinaw sa'yo kung ano yung tinatakbo mo, lalayo ka sa Panginoon. Hindi ka na magpapatuloy. Kapatid, meron po ba tayong commitment sa Panginoon? Ang sabi po dito, kahit mahirap, mga kapatid, okay? Kahit mahirap po ang ating takbuhin, mga kapatid, sa Panginoon, dapat po maalala po natin Romans chapter 3 or chapter 5 verses 3 and 4. Ang sabi po dito, we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh with patience, and patience experience, and experience hope. Ang mga pagsubok po natin, mga kapatid, ito po yung maghuhubog sa atin. Okay? Para sa ganon, mga kapatid, meron pong pagtsatsaga sa ating pong pananampalataya. Kasi kung minsan, kung wala pong problema, hindi po mahuhubog yung pagtsatsaga po natin. Okay? Kung minsan po, mga kapatid, sa ministry, talaga pong marami pong hirap talaga. Sa ministry, bilang, alam ko po, sa mga OFW ngayon na nandito,
Mahirap po yung pag maglilingkod kayo dito, na hindi nyo kasama yung pamilya. Mahirap po mga kapatid. Pero magpatuloy lang po tayo. Because the Bible says, mga kapatid, Galatians chapter 6 verse number 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Yung pagpapagal nyo po dito, yung pagod po ninyo dito, alam ko po, mahirap po. Yung mga iba siguro nagpapaaral. Pero pag hindi po kayo napagod, ang sabi po ng Bible, meron pong pag-ani. Okay? Aani po ang bawat isa po sa atin. At sana po tignan mo na meron ka talagang commitment sa Panginoon. Pangatlo po mga kapatid, character through challenges. Ano po yung behavior po natin pagdating po sa mga testing ng Panginoon? Kasi sabi ko kanina kahapon, hindi po tayo exempted sa trials, troubles, tears, temptation. Hindi po tayo exempted doon. Pero ano po yung ugali po natin pagdating po ng problema? Sa akin po mga kapatid, talagang tinitest po talaga ako ng Panginoon. Sa pagpunta lang po dito, talagang mahirap po. Okay? Mahirap kasi yung testing po talagang buhay na po yung nakataya mga kapatid. Pero sabi ko sa Panginoon, nataon pa naman yung preaching ko kahapon, how to keep going. Yun po yung mensahe ko po kahapon at sabi ko sa Panginoon, Panginoon, napakaganda tong mensahe, pero bakit ngayon mo pa tinaon? Bakit ngayon mo pa tinaon, Panginoon? Na ang sabi po ng mensahe, how to keep going. Eh nandun po ako sa trials na yon. Meron po kaming testing na ganon mga kapatid. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, pupunta po ako dun sa Hong Kong. At sana Panginoon, pag uwi ko sa Wednesday, magaling na po ang aking pamangkin. Yun po yung condition ko po sa Panginoon. Yun po yung hiniling ko sa Panginoon. At sa awa ng Diyos, mga kapatid, yung pamangkin ko po ngayon, talagang lumalaban, mga kapatid. Kahit mayroon pong tubo na nakalagay sa kanya, lumalaban po. At sabi ko sa Panginoon, walang araw, walang gabi. Nasa airplane po ako, mga kapatid. Umiiyak po ako. At sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, sana po nagsasaya na ako ngayon. Sana, Panginoon, yung pagtutur ko sa Hong Kong, ito na po yung pinakamasayang mangyari sa buhay ko. Bakit? Ngayon pa, Panginoon, nandun po ako, mga kapatid. Umiiyak po ako. Yung mga iba, tinitignan nila ako. Talagang hindi ko mapigilan, mga kapatid. Kasi po, sobrang bigat. Pero ito po yung nakita ko, mga kapatid. When the Lord give you a test, it's because God is shaping you to become the best version of you. Gusto pong makita ng Panginoon kung kumusta po talaga. Nakakaya po ba natin yung mga trials? Okay? Kasi ang sabi po dito mga kapatid, napakalinaw po, and not only, but we glory in tribulation, knowing that tribulation worketh with patience and experience hope. Dito po mga kapatid, makikita po kung sino talaga tayo. Kung may problema ba, magpapatuloy pa ba tayo o hindi na? Okay? Kasi kung minsan, pinapakita ng Panginoon yung kahinaan natin para makita mo yung kalakasan ng Diyos. Kaya pag meron po tayong problema doon sa Pilipinas, magpatuloy lang po tayo dito. Huwag po tayong hihinto. Huwag po tayong aatras. Kasi mas maganda, ito po yung naging mindset ko sa pagpunta ko dito. Kasi nung nandun na po ako, di ko na alam talaga yung aking gagawin mga kapatid. Talagang hindi po ako natulog. Ay sumakit po yung ulo ng pamangking ko, mga 10 to 11. Tapos sabi ko sa kanila, sige, doon na lang kayo sa aircon matulog. Sa labas na lang ako. So natulog po sila doon. At tinignan ko pa, mga 11. At buhay, okay pa naman mga kapatid, natutulog. At sabi ko, nag-study po ako. At nung gusto ko na pong matulog, nagpe-pray po ako. Mga 12:30 to 1, nandun po. Hindi ko pa natapos yung aking panalangin. Umiiyak po yung kapatid ko, pumunta po siya sa akin. Sabi niya, Kuya, si Talia, tinignan ko mga kapatid, wala na talaga. At talagang umiiyak kami mga kapatid. At sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ngayon pa? Mga to, pupunta na ako sa airport. Mga to, pumunta na po ako doon. At sabi ko sa Panginoon, Panginoon, i-revive niyo po ang aking pamangkin. So, i-revive po namin mga kapatid. Binumbahan ko po siya. Sabi ko sa kapatid ko, ano mo yung, niya,
So, ganun po yung ginawa namin. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko mga kapatid. Yung kapatid ko, parang nawawala na po sa isip mga kapatid. Di na niya alam kung ano yung gagawin. Pati ako natataranta na rin mga kapatid. So, pumunta ako sa nanay ko. Sabi ko, Nay, puntahan mo yung bata. Tumakbo po ako, pumunta ako sa ibang bahay mga kapatid. Nagkumatok po ako. At sabi ko sa kapatid ko, punta ka dun sa bahay. Takbo natin si Talia. Kasi talagang parang wala na. So, sinabi ko sa group chat namin, wala na si Talia. Pero, nung tinakbo na nila, ako po ay nag-iisa dun sa bahay. Ako po ay lumuhod sa Panginoon. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto mo po ba makita yung karakter ko? Panginoon, nanghihina na po ako. Parang ayaw ko na pumunta dun sa Hong Kong. Yun po yung naranasan ko mga kapatid. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ito po yung gusto kong gawin mo, Panginoon. Sana po, Panginoon, makarating po doon sa ospital na buhay ang pamangkin ko. At Panginoon, pag na-revive po siya doon, kahit imposible na, lilipad po ako papuntang Hong Kong. At ang sabi ko ulit sa Panginoon, Panginoon, pag nandun po ako sa Hong Kong, alam ko po, Panginoon, na ikaw po yung tutulong sa pamilya ko. That time po, mahirap po mga kapatid. Pero, ang nasa isip ko, pag di ako lilipad, wala naman akong magagawa. Pero sabi ko sa Panginoon, ikaw na po yung bahala sa pamangkin ko. Pupunta po ako doon at magtuturo ng salita ng Panginoon. Kapatid, paano natin hinaharap yung mga testing po natin? Normal po na umiyak po tayo. Normal po mga kapatid na tayo po ay panghinaan. Pero dapat po magpatuloy po tayo. Pangatlo po mga kapatid, not only the preparation, the persistence. Pangatlo po, ito po, the person at the finish. Ito po yung maganda mga kapatid. Meron pong naghihintay po sa atin doon sa finish line. At ang naghihintay po doon mga kapatid, yan po ang ating Panginoon. Amen. Kaya tumakbot po tayo. Mahirap man mga kapatid. Parang hindi na natin kaya, pero gawin po natin yung best po natin. Magtiwala tayo sa Panginoon para makarating po tayo doon sa finish line. Magkita po natin ang Panginoon. First of all, focus on the foundation. Dapat po, mag-focus po tayo dun sa foundation. In Hebrews chapter 12, verse number 2, ang sabi po dito, looking unto Jesus. Kapatid, siya po yung tingnan po natin, hindi po yung problema. Kanina po, yung kumakanta po sila, yung there is no problem too big, God cannot solve me. Yung puso ko po, umiiyak mga kapatid. Kaya sabi ko sa Panginoon, kahit gaano man kalaki yung problema, Panginoon, magpapatuloy kami. Hindi po yung gusto namin, yung gusto mo, Panginoon, ang matupad. Kaya kapatid, bilang isang anak ng Diyos, dapat makita mo na meron po tayong foundation. Ito po ang ating Panginoon. Mag-focus lang po tayo sa Kanya. Hindi po yung malaking problema. Okay? Yung tingnan po natin. Yung tingnan natin yung malaking Diyos na pwede pong magpala po sa atin. At dito po mga kapatid, makikita po natin na meron pong story po dito. Okay, ang sabi po dito, in 1 Corinthians chapter 3, verse number 11, for the other foundation can no man lay, that is laid, which is Jesus Christ. So, Jesus lamang po ang ating pundasyon. Meron pong story dito sa Bible, in Matthew chapter 7, 24 to 25. Ang sabi po dito in verse number 24, therefore, whosoever heareth this saying of mine, and doeth them, I will like him unto a wise man, which built his house upon a rock. So, dalawa po dito yung makikita po natin, okay, in the book of Matthew. Meron pong isa na nagtayo po ng bahay sa buhangin. At nung meron na pong bagyo, natumba po yung bahay. Pero yung isang tao na nagtayo ng bahay dun po sa bato, kahit malakas na ulan yung dumating, hindi po natumba. Sometimes po mga kapatid, marami po sa atin talaga na umaayaw na sa ating pagtakbo. Alam niyo po, napakaganda na tayo po ay rooted ng salita ng Panginoon. That time po, marami pong verses na pumasok sa aking isip. Kasi ang akala ko po, parang ako na lang yung may problema. At doon po nakita ko po yung may mga alagad po ng Diyos na pumunta po doon sa gitna
At sila po ay talagang nahirapan din. Nakasakay po sila ng bangka. Meron pong malakas na hangin. Mga alon na malalakas. At talagang nahirapan po sila. Pero ang nakita ko po mga kapatid, nandun po yung presence ng Panginoon. Natutulog po ang Panginoon dun sa loob. At ito pa mga kapatid, hindi lang sila yung nandun sa dagat. Meron pang maliit na bangka na kasama nila. Kaya sa atin po, lahat po tayo ay may problema ngayon. Lahat po tayo ay may testing ngayon. Hindi man tayo pare-parehas mga kapatid. Dapat po malinaw sa iyo na ang ating pong foundation, ito po ang Panginoon. Kaya kailangan po natin makarating doon po sa finish line. At pangalawa po mga kapatid, not only the foundation, okay, letter B po, fixation and the finish line. Dapat po nakapokus po tayo. Kasi sabi po the end, the finisher of our faith. Dapat po nakapokus po tayo doon sa finish line. Kasi ang gantimpala po ay nandun sa finish line. Hindi po sa pag-start yung blessing mga kapatid. Nandun po sa finish line. Kasi nandun po ang ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Apostle Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith mga kapatid. So, marami pong mga kapatiran ang nagsimula na meron pong apoy sa puso. Marami pong Kristiyano ang nagsimula na very aggressive, active, available sa gawain. Pero ilan kaya nagpatuloy? Ilan kaya mga kapatid ang nagtapos? So bilang isang anak ng Diyos, sana po lahat po tayo ay tumingin doon sa finish line. Tignan po natin mga kapatid, meron pong Diyos na naghihintay po sa atin. At pangatlo po mga kapatid, last na po ito, fruits of faithfulness. Alalahanin po natin mga kapatid na meron pong bunga ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Siguro po sa atin, parang sinasabi natin, parang hindi nila nakikita ang aking ministry. Siguro meron po sa atin dito, parang hindi nila ako nare-recognize. Kapatid, hindi po applause ng tao yung kailangan natin. Hindi po tayo man pleaser, God pleaser po tayo. Ang sabi nga po ng Bible mga kapatid, let us not be weary. Huwag po tayong mapagod mga kapatid. Magpatuloy lang po tayo. Kasi sabi po dito, for in due season, we shall reap if we faint not. Hindi man nakikita ni pastor, hindi man nakikita ng mga members yung ginagawa mo, nakikita ng Diyos. At ang sabi ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. God is not unrighteous to forget your labor of love, mga kapatid, your word. Hindi po yan nakakalimutan ng Panginoon. Alam po ng Diyos na naglilingkod ka. Alam po ng Diyos na nagtatapat ka. At dun sa finish line, nandun ang Panginoon. At ang sasabihin niya sa'yo, well done, thou good and faithful servant. Kapatid, napakagandang pakinggan na ang sabi ng Panginoon sa'yo, well done, thou good and faithful servant. Kapatid, sana po, lahat po tayo ay makarating po dun sa finish line. Tayo po tumayo mga kapatid. At tayo po ay